What will you do before the judgment of Christ? Ano ang dapat mong gawin bago dumating ang paghuhukom ng Diyos? Ito yung lagi nating tatandaan, nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Hayag o lihim sa tao ay walang naitatago sa Panginoon, mabuti man o masama. Merong Diyos na matuwid na hahatol sa atin. Sa kanyang paghatol, merong tinatawag na judgment seat of Christ para sa mga naglilingkod sa Kanya. Judgment na ito ay magaganap pag dumating siya, at ito ay magaganap sa sangkalangitan pag kinuha niya ang mga mananampalataya at ang mga nagtagumpay. Ito ang paghuhukom for the believers, to elect, to all ministers, and to all servant of God. 2 Corinthians chapter 5 verse 9 hanggang 11. Kaya nga naghahangad tayong maging kaluguran sa Kanya, maging tayo man ay nananahan sa katawan o wala sa katawan. Ito ay sapagkat tayong lahat ay haharap sa luklukan ng paghatol ni Kristo, upang ang bawat isa ay tumanggap ng nauukol sa atin para sa mga bagay na ginawa sa katawan, maging ito man ay mabuti o masama. At habang naglilingkod sa Panginoon, ito yung dapat nating gawin bago ang paghuhukom na mangyayari. Take away sin in your life. Those unholy people inherit the kingdom of God. Sino man ang hindi namumuhay sa kabanalan ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Bago tayo magmana o bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, mayroong judgment na mangyayari. Dito ihahayag kung ano yung mga ginawa natin. At habang tayo naglilingkod, kailangan nating maging banal. Niniwala ako mga kabatid kung bakit ka nakikinig ng salita ng Diyos ngayon ay gusto mong maging banal. Because without holiness, we cannot please God. Ang mga taong hindi matuwid sa harapan ng Diyos ay hindi magmamana ng kaharian ng Panginoon. Huwag tayong magpadaya, kasi ang lahat ng mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan po, ang mga nangangalo niya, yung mga namumuhay sa kaimuralan, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Ganon din ang lahat ng mga magnanakaw, ang mga mapabulimbot, ang mga manginginom, ang mga sumisira ng kanilang katawan, ang mga mahilig, manlait, ang mga sakim, ganid, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang 10. Ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Hindi ba nyo alam yan? Huwag kayong magpadaya. Ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga mangangalunya, ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Maging ang mga magnanakaw, ang mga mapag-imbot, ang mga manginginom ng alak, ang mga mapapanirang puri, ang mga sakim ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Kailangan natin ng matuwid na pamumuhay. Hindi po kasi na itatago ito. Hindi rin ito sinisekreto. Nahahayag po ito sa kinapal. Makikita ito ng tao at lalong nakikita ito ng Panginoon. Kailangan mamuhay tayo nang naaayon sa kalooban ng Diyos, yung katwiran ng Diyos. Unblemished. Kailangan walang batik dungis ang ating robe o yung ating kasuotan pag tayo ay humarap sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay matuwid. At sa pagharap natin sa Kanya, makikita kung ano yung ginawa natin nung tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Kung ano yung mga ginawa natin, sekreto o hayagman, ay ipapakita po sa paghuhukom ng Panginoong Hesus. Ito rin kasi mga kapatid, yung sinasabi ng Biblia. Haharap tayo sa Panginoon sapagkat hindi niya sinabi kung kailan yung exact date at araw ng kanyang pagpaparito. Pero pinaghahanda tayo ng Panginoon. Tayo maging mapagbantay at tayo manatiling gising na nag-iingat sa ating damit na hindi magkakaroon ng dungis. Revelation chapter 16 verse 15. Narito, ako ay dumarating na katulad ng isang magnanakaw. Pinagpala ang mananatiling gising sa pagbabantay at nag-iingat sa kanyang mga damit. Sa ganitong paraan, siya ay hindi maglalakad ng hubad at hindi makikita ng mga tao ang kanyang kahihiyan. Kailangan natin mamuhay ng merong kabanalan at katwiran ng Panginoon. Kahit po tayo ay nakapaligid sa mundo na napakagulo, huwag po tayo magpadaya sa gawa ng kaaway. Kasi alam ng Diyos yung mga paghihirap at yung mga ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Minsan napapaisip tayo na
na parang ang hirap maglingkod sa Diyos. Karamihan sa mga gumagawa ay hindi na talaga lumalakad sa kalooban ng Panginoon. At minsan pa nga, yung mga hindi lumalakad sa Panginoon, sila pa yung sumasagana. At ikaw na lumalakad sa kalooban ng Panginoon ay parang naghihirap. Pero ang Diyos lagi pong na-appreciate ng mga ginagawa natin. Ito po'y tatandaan natin, hindi po mahalaga kung paano ka nagsimula sa paglilingkod sa Diyos. Ang labanan dito mga kapatid ay kung paano natin tatapusin yung pakikipagbaka natin at yung paglilingkod natin. Marami mang nakikipagsapalaran ng hindi na patas para mabuhay sa panahon natin. Kapatid, manatili tayong tapat at manatili tayong naninindigan sa pananampalataya sa Panginoon. Tulad ni Pablo na sabi niya na ang paglilingkod hanggang wakas ay kinakailangan ng may katapatan, pananampalataya at ang merong perseverance. 2 Timothy chapter 4 verse 7 hanggang 8. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang takbuhin. Naingatan kong lubusan ang pananampalataya. Kaya nga ang Diyos ay naglaan para sa akin sa itaas ng isang gantimpalang putong ng katwiran. Ang Panginoon na siyang matuwid na tagahatol ang magbibigay sa akin ito sa araw na iyon. Hindi lamang sa akin, kundi sa kanila na nagmamahal sa kanyang pagpapakita. Ang sarap lang nun pagbulay-bulayan mga kapatid, sapagkat merong inihanda sa atin ang Panginoon na langit at bukod po doon, we will recognize, ipapakita ng Panginoon kung ano yung mga paghihirap. Ito yung judgment, yung paghatol ng matuwid. Nagawa mo yung mabuti mo, nagawa mo yung maglingkod sa Panginoon hanggang dulo, puputungan ka mismo ng Panginoon na matuwid, nahahatol sa atin. Be a faithful steward. Gawin natin ang pinakamabuti natin. Bigay natin yung the best natin. Gawin natin ito dahil pinagkatiwala sa atin ng Diyos ito. We are stewards. Pinagkatiwala sa atin yung talento, yung kakayahan, kayamanan, meron man tayong pamilya at lahat ng uri ng paglilingkod na ginagawa natin. Pagtapatan natin ito sa Panginoon, be a faithful steward. Ang sarap lang nitong pakinggan mga kapatid, na natapos na natin yung paglilingkod at sasalubungin tayo ng Panginoon at ito yung maririnig natin. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, we will set you over much. Enter to the joy of your master. Kapatid, kung marami mang hindi nakaka-appreciate ng ginagawa mo sa paglilingkod sa Diyos, merong isang natutuwa at nasisiyahan sa mga ginagawa natin. Kasiyahan ng Panginoon na tayo ay magtagumpay. At sa paghahatol ng Panginoon, ito nawa ay maging reminder sa atin mga dapat nating gawin bago ang paghuhukom ng Panginoong Hesus sa atin. Kapatid, sa paglilingkod natin, kailangan malaman natin na tayo ay huhukuman ng Diyos. At ang huhukom mismo sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. The judgment seat of Christ. Ang lahat ng mga naglingkod sa Panginoon ay unang mahuhukuman. At marami nawa tayong natutunan mga kapatid sa napag-aralan natin. I hope kumilos ang Diyos sa buhay ninyo at sa puso natin habang pinapakinggan ang pangangaral na ito. At marami tayong may apply na mga reminder bago po dumating yung paghuhukom ng Panginoon. Lumakas nawa tayo mga kapatid sa mga pangako ng Panginoon na napakinggan po natin. Gusto kong magpasalamat sa iyo na nakarating sa huling part ng video ito. Kung nagustuhan mo, you can like this video. At kung meron kang gustong sabihin, lagyan nyo lang po sa comment section. Kung bago ka pa lang mga kapatid, huwag mong kalimutang mag-subscribe at hit yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release natin na video. Salamat uli mga kapatid. Hanggang sa susunod pagkikita natin uli, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you all.